Muntikan nang mapatay ni Saitama si Flashy Flash sa chapter na to. Dagdag pa dun nagkaroon din dito ng full-blown ninja showdown kasama ang ilang unexpected characters. At yung pinaka nakaka-surprise na nangyari sa chapter na ito yung eksena sa pinakadulo kung saan nagpakita sa atin muli ang number 1 S-class hero na si Blast. Sabi ko nga kanina na makakakuha tayo ng isang death punch galing kay Saitama na alam naman nating maangas, pero para mas maganda pag-usapan na natin yung chapter 194. Ang nangyari nga sa nakaraang chapter ay binisita ni Flashy Flash si Saitama at tinaya niya ito na maging kanyang disciple at humingi din siya ng tulong na hanapin si Manako upang makakuha ng clues tungkol kay God. Hindi naman ito sineryoso ni Saitama kaya napigon si Flashy Flash at nag-aya ng laban kung saan kapag nanalo si Flashy Flash ay papayag si Saitama na maging disciple niya, at kapag nanalo naman si Saitama di walang mangyayaring ganun. Matapos magkaayaan pumunta sila sa isang Hero Association chamber na katabi lang ng apartment na pinag-iistayan ni Saitama. Sinabi ni Flashy Flash na maglalaban sila ng 30 minutes at kung sino man yung manalo dun makukuha ang kanilang gusto. Yung nakakatawa dito nung pagkasabi pa lang ni Flash na magsimula na sila ay agad na napunta si Saitama sa mukha niya ng may pambihirang bilis. Dahil doon nabigla si Flashy Flash at sinubukang makalayo kay Saitama. Doon niya napagtanto na dahil sa pagka-relax ni Saitama ay nakalimutan niya kung gaano talaga ito kalakas. Nakalimutan niya rin na allegedly ay tinalo ni Calvo Lord si Garou kung saan hindi pa siya masyadong naniniwala doon, pero unti-unti naman na siyang na-convince at lalo siyang ma-convince pagkatapos ng laban nila dito. Agad na sumugod si Flashy Flash upang umatake at nagpaulan siya ng techniques na kala mo ay makaka-damage kay Saitama. Kung ano-anong pag-atake yung ginawa ni Flashy Flash dito, pero kilala naman natin ang ating bida at walang mangyayari doon. Ninakaw pa nga ni Flashy Flash yung 8 trigram 64 palms ni Neji pero wala pa rin yung talab. Napansinan ni Flashy Flash na wala talagang gumagana sa mga atake niya, kaya napagdesisyon na niyang gamitin ang isa sa kanyang ultimate move na Flashy Fist at mabilis na sumuntok papunta kay Saitama. Gayunpaman, so hindi niya inaasahan bigla ring nagpadala ng suntok si Saitama nang mas mabilis pa sa atake niya. Dito niya nakita yung simbolo ng death na kapareho sa nangyari kay Genos. Nung tatama na yung suntok ni Saitama sa kabutihang palad, ay dumating si Genos kaya naputol ang atake ni Saitama. Sa mga panahong yon ay doon na napagtanto ni Flashy Flash na hindi dapat niyayabangan si Saitama kasi baka kapag napikon yan sa'yo bigyan ka ng malaking bukol sa muka. Tila umuring yung Yag Balls ni Flashy Flash dito at ngayon ay alam niya nang mamamatay siya kapag pinagtripan niya pa si Saitama. Matapos yun pinoint out ni Genos na may monster attack sa kung saang lugar kaya kinakailangan nila yung asikasuhin. Habang papunta doon tinago ni Flashy Flash yung kaba niya dahil muntik na siyang madeds kanina, pero halatado pa rin yun dahil pawis na pawis siya sa kaba. Sa sumunod na eksena pinakita sa atin ang ilang A-class at B-class hero na sina Heavy Kong, Bone at Peachy Terry na sugatan at pagod na habang kinakaharap ang grupo ng demon level monsters na kilala bilang ang internet surfers. Yung istorya ng mga to nakakalungkot din dahil nabully sila ng todo sa social media kaya sila naging monsters. Kaya ngayong matapos nilang mag-transform ay gusto na nilang burahin ang humanity sa mundo. Pero bago pa nila mapatumba ng tuluyan yung A at B class heroes ay dumating doon ang isang karakter na medyo matagal na nating hindi nakita. At iyon wala nang iba kundi si Speedo Sound Sonic. Pero wala namang paki si Sonic sa nakita niya dito at siya na mismo ang nagsabi na bahala sila sa kung anong trip nilang gawin. At tinahanap niya si Saitama as always. Well, hindi niya na kinakailangan maghanap pa dahil dumating na din sa eksena ang ating kalbong bida kasama sina Genos at Flashy Flash. At dito nangyari ang isa sa pinaka-ina-anticipate na character meeting sa series. Nagsimulang kausapin ni Sonic si Saitama pero di nagtagal ay napansin niya na katabi nito si Flashy Flash. Nagkatitigan yung dalawa, nakala mo susunggab na nagpapakita sa atin na kilala nila ang isa't isa. At medyo obvious naman na magkakilala silang dalawa dahil sa dalawang karakter na sina Hellfire Flame at Gale Wind, kung saan kinumpronta ng dalawang ito sina Sonic at Flashy Flash sa mga nakaraang chapter. Pero hindi pa din natin sure kung gaano ba kilala nila Sonic at Flashy Flash ang isa't isa. Question naman ni Genos na paano nakilala ni Flashy Flash si Sonic, kung saan sinabi lang ni Flashy Flash na anong paki mo. Sinubukang hindi pansinin na Sonic at Flashy Flash yung tungkol doon, pero sa hindi inaasahan ay lumabas yung kanina nating pinag-uusapan na karakter na sina Hellfire Flame at Gale Wind sa eksena. Hindi ko alam kung bakit buhay pa yung dalawang yan kasi nga 'di ba kung naalala natin pinatay ni Flashy Flash yung mga yan. Hindi pa gaanong ka-clear kung paano sila nabuhay kaya maging masaya na lang tayo. Nandiyan na sila Ang mission pa rin nila ay patayin si Flashy Flash dahil inubos daw nito yung kabuuan ng Ninja Village ng isang gabi lang. Dito rin nila inaya si Sonic na sumali sa kanila
dahil kung hindi daw ay dadamay nila si Sonic sa pagpatay nila. Pinoint out din ng dalawa kung gaano kawalang kwenta sina Flashy Flash at Sonic bilang estudyante at may pinakita din sa atin ng isang flashback kung saan pinapakita ang batang Flashy Flash at Sonic na sinusubukang hulihin ng mga tiga Ninja Village habang nilalapitan nila ang isang incubation chamber na may cube na nakatago sa gitna nito. Matapos yun, agad namang inalis ni Flashy Flash yung alaalang iyon at inutusan bigla si Saitama na patumbayin sina Hellfire, Galewind at Sonic na akala mo isang mentor. Huy, assuming ka di mo disciple si Saitama. Sumunod dun ay tila nagkaroon ng mini battle royale kung saan madali lang natalo ni Saitama yung mga demon level monsters at si Flashy Flash naman ang umasikaso kina Hellfire at Galewind na nung una ay kala mo minaninang niya pero lumalabas na nagawang makatakas ng dalawa. Para naman kay Sonic ay madali lang siya ulit natalo ni Saitama matapos niya yung sugurin at binaon siya nito sa lupa. So pagkatapos nun, parang pinoint out ni Saitama na fed up na siya sa mga taong may interes sa kanya. Sinabi niya kina Genos, Flashy Flash at Sonic na wala naman talaga siyang matuturo kung gusto nilang maging disciple niya at wala naman daw siyang kailangang i-prove kung kanino para maging disciple siya. Ano daw ba trip nila at bakit gustong gusto nilang makasama si Saitama? Pero gayon pa man, iba't ibang reaksyon ang ibinigay ng tatlo at iba-iba rin ang kanilang pagkakaintindi sa sinabi ni Saitama. Ngunit meron silang pare-parehong naisip na tila nawawala na daw ng pag-asa si Saitama sa sarili niya o parang wala na daw tiwala si Saitama sa sarili niya, which is maling-mali sa gustong iparating ni Saitama. Dahil doon ay nagbigay sila ng kanya-kanyang pep talk na kesyo mali si Saitama at malakas siya at magtiwala lang siya sa sarili niya, ganun. Dahil worthy daw siya na maging master, disciple o rival nila, ganun. Matapos yun ay hinabol nila Genos at Flashy Flash si Sonic habang iritang-irita na talaga si Saitama sa mga pangyayari kaya tinext si King upang makipaglaro at magpa-distress. Sa sumunod na eksena ay nakita na sila ni King at ipinakita niya dito yung picture ni Manako kung saan sinabi ni King na familiar yung picture na yon dahil kung maaalala nga natin ay parang nakasalubong niya one time yon nung naghahanap siya ng pagtitrainingan. So matapos yun, bumalik sila sa spot kung saan niya yun nakita at naglagay sila doon ng trap upang subukang hulihin si Manako. Di nagtagal, agad na lumabas si Manako upang kainin yung nilagay nilang trap. Matapos yun, pumunta sila agad sa apartment ni Saitama kung saan nandun na din sina Genos at Flashy Flash. Habang panay kain si Manako ay nagsimula na siyang questionin ni Flashy Flash tungkol sa kung ano ang alam niya kay God o may connection ba siya dito. Tila nagulat naman dito si Manako pero di nagtagal ay nagkomento siya at sinabi na hindi niya alam yung tungkol sa God na yan pero baka may maalala daw siya kapag binigyan pa siya nila ng pagkain. Base sa kinikilos ni Manako ay hindi natin sigurado kung meron ba talaga siyang alam pero oh well, it is what it is. Sumunod nun, pumunta sila sa isang elevator ng Hero Association para kitain si Sitch. Sa uli, pagdating nila doon ay hindi nila inaasahan na kasama pala ni Sitch si Blast. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, ano kaya talaga yung connection ni Flashy Flash at Sonic sa isa't isa? Isa kayang God Cube yung ipinakita sa flashback ni Flashy Flash? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. Oni-chan?